Grabe tong setup na to. Wala na namang drawdown, 0 drawdown. Sulit yung pagka-entry. So, antayin na lang natin siya mag-drop dito sa sa may support and resistance level. Itong blue dito, itong 2746.71. Ayun, so bale na-break niya na dito. Naantay natin siya ng almost 15 minutes. After niya na-break yung support level sa 2746.71 ng daily time frame ko yung minart. So baba tayo sa 1 minute time frame. So malapit na siyang mag-take profit, kaso may potential pa siyang mag-pump konti. Tayin na lang natin before siya mag-TP. Medyo natatalo yata yung mga sailors. Come on, drop niya na yan. So napapansin nyo dito sa cumulative divergence natin, mas mataas yung buying power nila. So, wait na lang natin kung anong kakalabasan. Ayun pinump nila. Pag nag-break siya dyan sa level ng support and resistance at nag-close siya above, make sure na natin na close na natin to. 1 minute time candle natin. So bali yung bullish kaninang momentum nila, yung mga nagpa-pump ng price, hindi nila na-close above sa support level. So as you can see sa candle na pangalawa, almost 2 minutes na yun, na-drop pa rin ng mga sellers yung price. Tsaka medyo malapit na tayong mag-TP. Pero dito sa may accumulative delta divergence natin, medyo pinupush pa rin ng mga sellers. Talagang dinadrop pa rin ng mga sellers. Nasa 1 minute time frame tayo. Tsaka medyo malakas pa rin yung potential na i-drop niya to sa level natin, sa take profit natin. So bali antayin na lang natin ng mga 2 to 3 minutes or ayun talagang drinap na niya. Talagang nag-drop na malapit na talaga mag-take profit to. Kahit mga ilang candle na lang, ayan. Yun, nag-close na siya. Ganun lang, i-hold lang natin yung position natin hanggang sa makuha niya yung level na price na kung saan natin nilagay yung TP natin.